ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan ng mabuting balita. Ang mga santo, mga santa, ay mga karaniwang tao na isinabuhay ang kanilang pananampalataya sa hindi pangkaraniwang paraan. Ginugol nila ang kanilang buhay, buong buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sila'y dating mga makasalanan, nagsikap maging banal. Sa araw na ito nating ginugunita, pinararangalan si Santa Agata. Ano ba yung ilang bagay tungkol kay Santa Agata? Bakit ba yung kanyang hindi pangkaraniwang pagpapahayag ng pananampalataya ay naging daan upang siya'y tanghaling banal, santa? Siya isang dalagang namatay na martir ng pananampalataya at martir ng kalinisan. Sa kanyang katapangan at biyaya ng Diyos, kanyang napagtagumpayan ang mga pakana ng kaaway upang ibulid siya sa pagkakasala. Noong panahong iyon, pinagutos ni Judge Quintianus, Hukom Quintianus, na si Agata ay sugatan sa buong katawan at alisan ng dibdib. At sa oras na yon, na hinawi ka ni Agata sa judge, sa hukom, malupit na tao, nalimutan mo na ba ang iyong ina at ang dibdib na sa iyo'y nag-iwi upang ako'y pahirapan mo ng ganito? Pagkaraan nito, si Agata ay inilagay sa baga hanggang sa siya'y malagutan ng hininga. Kahanga-hanga, karaniwang tao, isinabuhay ang kanyang pananampalataya kay Kristo sa hindi pangkaraniwang paraan. Balikan natin yung sinasabing pagiging martir ng pananampalataya at martir ng kalinisan. Kalinisan sa isipan, kalinisan sa kalooban, kalinisan sa puso. Sa Beatitudes, doon sa mapapalad, ano ang aral ni Jesus doon sa bundok, sa tabi ng karagatan, doon sa mga taong, mga disipulo at mga alagad niya? Napalad ang may malinis na puso, sapagat makikita nila ang Diyos. Kung gayon, ang kalinisan na ito, kung saan naging martir si Santa Agata, dapat nating taglayin. Kalinisan sa isipan, kalinisan sa kalooban, at saan yun nag-uugat? Sa malinis na puso. Pag malinis ang puso ng tao, hindi magsasalita ng masama. Hindi maninirang puri, hindi mangangaladkad ng karangalan ng ibang tao, sumikat lang siya, gumaling lang siya sa harapan ng madla. Kapag malinis ang puso ng isang tao, magiging malinis ang isipan niya, kalooban niya, ang kabuuan ng kanyang pagkatao, malinis. Ang gusto lang niya, ang Diyos ang talagang makakita sa kanya ng kanyang kalinisan at kalulugdan siya ng Panginoon, Diyos araw-araw. Hindi naman tayo kinakailangan na tayo ay yung mga kababaihan ay alisan ng dibdib sa iba't di pangkaraniwang martyrdom. Hindi kinakailangang sugatan ng husto ang katawan, sugatan ng pisikal. Sa ating sariling pagsisikap,
na maging martir ng pananampalataya ng ating relihiyon, maging martir ng kalinisan. Sa puso natin, makita ang Diyos. Sa kalooban, sa isipan natin. Yung matutulog ka sa gabi ng payapa ang puso mo, na wala kang naargabyadong tao, wala kang kinalagkad na tao sa iyong mga salita. Ito yung ating pagsikapan, mga kapatid. Itong martyrdom na ito. Magtaglay tayo ng malinis na puso. At sabi nga, makikita mo ang Diyos. Baka hindi na natin makita ang Diyos sa ating kapwa. Makita na lang natin sa kapwa, kaaway ko yan, kagalit ko yan, hindi ko yan kasundo. Ang martyrdom, pag yung sa kalinisan natin, ng puso natin, makikita yung maganda sa tao. Baka wala na tayong makitang maganda. Baka lahat na lang sa paligid natin, pangit. Mga kapatid, pag nilaya natin ito, sabi ko nga, hindi naman kinakailangan na katulad ni Santa Agata, ilagay sa baga ang katawan, pagpiestahan ng hukom, ng kaaway. Kailangan lang natin taglayin ng malinis na puso, makikita natin ang Diyos. Amen.